Ano ba yung mga requirements na kailangan sa mga Filipino na gustong mag-tourist sa ibang bansa to meet their foreign partner? Dahil sa pandemic, most of the countries is nag-close ang border or hindi nagpapasok ng tourist. So sa mga Filipino na same situation sa akin na may foreign partner or may karelasyon sa ibang bansa, medyo nakakalungkot. Hindi lang medyo, sobrang nakakalungkot yung ganitong situation, di ba? Imbes na pandemic na nga at gusto nyong magsama, pero hindi magawa kasi nga 'di ba close ang border, hindi makapasok. For example, kung yung partner nyo nasa USA or kahit saan, and then gusto niyang bisitahin kayo sa Pilipinas, pero hindi siya possible sa ngayon kasi nga hindi pa nagpapasok ang Pilipinas ng mga tourist, ng foreign tourist. So sobrang nakakalungkot. Ang ginawa ng iba, nagmi-meet sila in third country or nagmi-meet sila sa ibang bansa. So, ano-ano ba yung mga requirements na kailangan sa mga Filipino na gustong mag-tourist sa ibang bansa to meet their foreign partner? So, ito po, dahil in my experience naman, last December 2020, nag-meet kami ng boyfriend ko sa Maldives, and my boyfriend is a German. So, yun ang ginawa namin. First meeting po namin sa Maldives. Dahil ang plano kasi dapat siya ang pupunta sa Pilipinas to meet me. Pero yun nga, nagka-pandemic. So, nag-close bigla yung Philippines para sa mga foreign tourists. So, hindi siya makapasok. So, ang ginawa namin, nag-meet kami sa Maldives. So, ano ba yung mga requirements na kinomply ko para makaalis ako ng bansa? So, first po is passport. And then, second is return ticket. Third, hotel booking. Fourth is travel insurance. Dahil sa pandemic, ang nire-require nila na travel insurance is dapat COVID-19 coverage. So, dapat cover niya yung COVID-19. Fifth is RT-PCR test result. So, may nagtanong po sa akin kung ngayon, kung kailangan ba vaccinated na para makaalis ng bansa. So, in my experience po, nung travel ko sa Germany last June 15, 2021, tumatanggap naman po sila ng RT-PCR test negative result. Kahit hindi ka pa vaccinated, is okay pa rin, makakalabas ka pa rin ng bansa. Depende sa country of destination mo kung ano yung nire-require nila. And sixth is CFO Guidance and Counseling Certificate. Ito po yung reason na na-offload ako before nung Maldives travel ko dahil hindi ko alam na kailangan na pala siya kahit tourist lang. So, na-offload ako, and then after 4 days, kinomply ko siya, and nakaalis naman po ako nung may CFO Guidance and Counseling Certificate na ako. And then 7th is passport copy ni boyfriend. 8th is proof of relationship. Sa proof of relationship po, wala akong dalang printed nung time na yon, printed copy ng chat conversation namin or screenshot ng video call. So, ang ginawa ng immigration officer, tiningnan niya mismo yung chat conversation namin sa WhatsApp. Kapag sponsored po ng boyfriend nyo yung travel nyo, possible po na hanapan kayo ng affidavit of support and guarantee. So, saan ba yun nakukuha? Nakukuha po yun sa Philippine Embassy ng country of destination nyo. So, in my experience, sa Maldives, kasi 4 nights lang yung stay ko doon sa Maldives, hindi nila ako hinanapan ng affidavit of support. Pero, may mga nabasa ako na post na hinanapan sila, lalo na kapag umabot ng 30 days yung travel nyo, or basta lalo na kapag first meeting, possible na hanapan kayo ng affidavit of support. Or kung hindi naman, may mga nakalabas din na walang affidavit of support, pero ang hinanap sa kanila is yung proof of remittances.
yung proof na nagpapadala yung boyfriend niya sa'yo. So, from first up to ngayon, yun yung mga hinanap nila. Kasi may nakasabay ako dito sa Germany, wala siyang affidavit of support. Ang hinanap lang sa kanya is proof of remittances ng boyfriend niya para sa kanya. So, yun, hindi ko masasabing, kapag meron na kayo nun, makakaalis na kayo. So, depende po talaga sa inyo yun kung paano nyo i-depensa or paano nyo ipoprove na karapatan nyo yung karapatan yung makaalis ng bansa. Yun, so depende talaga kung paano nyo sila sagutin, kung ano yung mga documents na meron kayo na ma-provide nyo sa kanila. So, kahit na may affidavit of support ka, kahit may CFO certificate ka, pwede ka pa rin ma-offload, lalo na kapag makikita nila na parang hindi mo kaya yung sarili mo na umalis ng bansa. Yun yung feeling ko na parang tinitingnan nila. Kasi, ang concern kasi nila na baka, ang concern nila talaga is yung human trafficking. Baka kung anong mangyari sa'yo sa ibang bansa. So, di ba, sagot ka ng parang dagdag ka ng problema kapag may mangyari sa'yo sa ibang bansa. Kaya yun talaga yung ina-avoid ng immigration. So, kailangan ma-prove mo sa kanila na genuine yung relationship nyo ng partner mo, na safe ka kung lalabas ka ng bansa kasama siya. Yun yung gusto nilang makita. Kaya depende po talaga yun kung paano mo ma-prove yun sa kanila. And then kapag hindi naman sponsored yung travel, kung ikaw mismo yung gagastos ng travel mo, ang hahanapin is yung proof of financial capability mo to travel. So ano ba yung mahahanapin nila? Possible hanapan ka ng bank certificate, certificate of employment kapag employed ka, and then leave of absence. Tapos kung may business ka naman, business permit, or any proof of source of income. Hahanapin nila sa'yo yun since ikaw ang gagastos ng travel mo. So, magkano ba dapat ang savings kapag magta-travel ka as tourist? So, nakita ko yung post na $100 per day sa stay mo doon. So if magstay ka ng 1 week, so 7 days. So baka dapat ang nasa account mo or dapat ang pera mo is $700 para yun expenses mo dun sa ibang bansa. Parang yun yung required nila. So, yun po. Sana makatulong po itong video na to sa mga gustong mag-meet sa mga foreign partner nila sa ibang bansa. Kasi, diba, close pa yung border dito sa Pilipinas. So, marami kasi nagtanong sa akin kung ano daw ba yung mga requirements. So, sana makatulong po ito. And, please subscribe po. And, click the notification bell para ma-notify kayo sa next video ko. So, kung may mga tanong po kayo, please leave comments po. Kasi, nagre-reply po talaga ako sa mga question. Kasi, gusto ko talagang tumulong sa mga kapwa ko Pinay na gustong mag-meet sa kanilang mga foreign partner. Kasi, alam ko din yung feeling na alam mo yon, ilang taon nang hindi nagkikita. Tapos, pandemic pa, 'di ba? So, tsaka isa pa, ayoko rin yung ayokong ma-experience niyo yung na-experience ko na na-offload ako. So, kung may mga questions kayo, please mag-comment lang kayo dahil magre-reply po talaga ako. And thank you for watching po. Bye-bye!